Si Victor Caparas ang napipintong maging kapalit ni Caroben bilang Kristo sakaling magretiro na ito. Gaya ni Caroben, ilang taon na ring nagpapapako si Victor sa krus. Kamusta yung personal na relasyon mo sa Panginoon, sa Diyos? Ay, kung sa akin po talagang may akong dadasal po sa Kanya. May kinalaman ba yan dun sa pagkikristo mo sa kutod? Meron po. Pero may kung sabi na pagalingin ng aking ama at saka ina ko, wag ma-aksidente yung mga kapatid ko. Basta yung kasama pati yung mga magulang, mga kamag-anak ko po. Palagi may pinagdadasal? Tubong arayat si Victor, pero taga-kutod ang kanyang asawa. Hiwalay sa asawa pero may isang anak. Dahil grade 3 lang ang natapos, walang magandang hanap buhay si Victor. Umi-extra-extra lang kung ano ang meron. Katulad ni Caroben, makulay din ang naging buhay ni Victor. May karamdaman ng kanyang mga magulang, kaya siya namamanata. At syempre, para na rin mahugasan ang sariling kasalanan. Hindi nabansagang bad boy sa kutod si Victor nang walang dahilan. Ano ba yung buhay mo nun? Bakit ka bad boy? Sinasabi mo bad boy? Gulo. Paano? Ang pag-iinom. Araw-araw uminom? Kursunada. Paano kursunada? Kami nakita ko nung naglalakad. Mayabang to Pinukursunado ako. Binubugbog mo? Napalo ko ng kahoy. Pagka malaki, kukuha ko ng panghatag, pinapalo ko. Ba't mo ginagawa yan? Sakit na ng katawan mo Trip lang. Trip ko lang mo. Pero habang buhay nang nakatatak sa mismong katawan ni Victor, ang madilim na nakaraan. Minsan nang nakulong sa munti si Victor, naging miyembro din ng Sige Sige Sputnik. Bakit ka nakulong? Pero pangungusto na. Anong ginawa mo? Makasakta ko. May napatay ka ba? Wala naman po. May nasaksa ka? Buhay? Buhay Dalawang beses naming binisita si Victor. At bukod sa alak, ito ang isa pa niyang bisyo. Naabutan namin siyang nagtotong its. Yan po ang ginagawa niya, pag walang trabaho. Kasama niya nagsusugal ang kanyang mga hudyo. Kasama ni Cristo, At sa ikalawang bisita namin sa kanya, humihimas naman ng pitsa ng mahjong. Pero sagot niya, pampalipas oras lang daw naman ito. Diba, wala akong magawa Tsaka sakit na rin ako. May lahi rin kaming sugar. Nanay ko, lola ko, ganun. Mahilig sa sugar. Namana. Napako na sa masamang inahe si Victor. Ang pagkakalihis ng landas noon at ang mga bisyo niya ngayon ang mismong nagbabaon sa kanya para hindi maging ganap na Kristo. Bagay na hindi kinakahiya ni Victor. Hindi ka ba naiilang na tuwing mahal na araw, nagpapapako ko sa krus pero ginagawa mo pa rin yung mga maling gawain? Hindi naman ako nailang. Basta tanginano ko, Panginoon, total nakabayad na ako sa inyo. Ulit na naman ako. Ganun lang. Tuwing mahal na araw? Ito lang, kamukha ko nito, babayad na naman ako sa inyo. Kaya na ako kayo, sabi ko, marupok lang. Tao lang ako, marupok ako. Pwede ka magmadyong ulit saka minom? Pwede ako, nagmamadyong naman ako. Kesa naman ako yung sasabihin ko, hindi ako nagmamadyong. Tapos makikita ako, nagmamadyong. Gaano kalaking responsibilidad bilang Kristo talaga? Napakalaki kasi hindi ka makapag-bad boy dito Kailangan talaga yung
ang papel mo talaga, pag nakita ka, parang iniidolo ka na ikaw yung gumaganap na Kristo. Kailangan huwag kang gagawa ng kasasama ng loob ng yung kasamahan dito sa barangay. Halimbawa, di ka pwedeng... Kagaya ng isang sumusunod sa akin, hindi nila hindi nila nire-respeto yun kasi nga pagkatapos ng papo, tuloy na naman yung siga niya, yung pagkalasinggero. Araw-araw yun. Isinisisi ni Victor ang naging kapalaran sa mapait niyang nakaraan. Naghiwalay noon ang kanyang mga magulang at nagkaroon ng pangalawang asawa ang kanyang ina. Kaya raw siya nabarkada. So meron siyang mga barkada talaga noon na napalayo sila ng landas. Yung mga alam ko lang sa kanya. Pero yung sa pagiging pagkatao niya, mabait si Butong. 10 taon nang hindi nakikita ni Victor ang ama at mga kapatid. At panahon na raw para muli silang magkita. Ito ang tatay ko. Habang kaharap ang ama, may ibinunyag si Victor tungkol sa namayapang stepfather. Tsaka yung stepfather ko, pagka, nalasing yun. Pagkalasing, magkuskus ka dyan. Lasing. Pati mukha ko, pinukuskus sa sahig. Pagkalasing naman, natutulog ako, sinusunog yung paa ko. Pagka napagtripan ka naman nun, yung sumpit, yung balatong, susumpitin ka. Pag tatakbo naman ako sa nanay ko, tatakbo ako sa likod ng nanay ko. Hindi na may naawat ng nanay ko. Tatay ko lang. Ito raw ang dahilan kung bakit ganito siya ngayon. Pero kahit may malalim pang dahilan si Victor, tutol pa rin sa kanya ang mga tagapangasiwa ng Via Crucis. Si Victor, medyo medyo may sayad dyan. Kaya ganun. Kaya kahit na kami dalawa ni Kapitan, kahit na noon pa, nung si Kapitan Totol pa ang Kapitan, napag-usapan na namin si Victor na hindi siya pwede sa kaya babaliin namin yung tradisyon. Siyempre pipili kami, hindi naman kasi pwede yung gaganap doon kay Kristo na isa pala siyang lasenggo, isa pala siyang bad boy, isa pala siyang basugulero, sugarol, may inom ng alak. Hindi pwede. Kasi po, siyempre, yung istorya ng baryo namin na napupunta sa ibang bansa, nationwide na yon, kaya po pinipili namin yon. Hindi pa man nagre-retiro ang kasalukuyang Kristo, tila ba matinding kalbaryo na ang pagdaraanan ni Victor bago pa man niya pasanin ang krus ng kutud. Tingin niyo kayo yung karapat-dapat na pumalit kay Mang Ruben? Oo. Bilang Chris, bakit? Kasi pare-pares na kami matatagal doon na Hindi niya naman pwede ipasa doon sa iba. Iba ilang taon pa lang inaabot. Nag-umpisa ako 1991, mag-ilang taon na ako, 19. This program is